mahalagang paalala. Ang video nito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik at karanasan. Hindi ko nais na pilitin ang sinuman na maniwala sa inyong matutunghayan. Kung hindi kayo sang-ayon sa mga sinasabi ko at taliwas sa inyong paniniwala sa aking natutunang ibabahagi, malaya kayong gumawa ng inyong sariling paghahayag para sa inyong paniniwala. Ang bidyong ito ay paalala lamang at entertainment purposes at hindi gawa ng isang profesional. Tayo ay may kalayaang magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong unawa. Kamusta na mga ka-rider? Mahabang-habang panahon din bago tayo nakagawa ng isang panibagong video. Naging busy rin po kasi tayo itong mga nagdaang araw. Anyway, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa city driving o defensive driving, kung paano magmaneho ng ligtas sa kalsada. Di bale, ito ang karugtong ng nauna nating video na 147 kilometers kung aabot ba tayo sa loob ng 3 oras mula BF Homes, Parañaque to Dinahican, Peaceport sa Infanta, Quezon. Inaamin ko po at inuulit ko gaya ng una nating nasabi, hindi ako professional driver instructor. Pero ako naman po ay professional driver. Based on my experience po ang sinasabi ko mga ka-rider, hindi po sex experience. Baka magkamali po tayo ng pagkaintindi, gaya ng isang doktor at pasyente nagpa-check up sa doktor. Nang sabi ng doktor, after a week, bumalik ka. Sinunod naman ng pasyente, pagkaraan ng 1 linggo, siya naman po ay bumalik. Pero nung makita ng doktor, nagtakang doktor at ang sabi niya, bakit ganyan ang itsura mo? Sinunod mo ba ang aking payo? Sumagot ang pasyente, opo dok, o bakit ganyan ang itsura mo? Apayat-apayat ka, sabi ng doktor. Sinunod mo ba 3 meals a day ang payo ko sa'yo? Ang sabi ng pasyente, dok, 3 meals a day ba? Akala ko 3 meals a day. Akala niya 3 lalaki sa isang araw kaya payat na payat siya. Kaya sa ating pakikinig, mag-ingat po tayo baka magkamali at tayo ay mapahamak at makapagpahamak pa tayo ng iba. So, based on my experience, maliwanag po yan. Experience, mathematic with magic, scientific, telekinetic, sprechetetic, bombastic, lahat po ng baitik ang ating pag-uusapan. So, nakita natin at ating napanood sa previous video na ating pinost na sa ating pagmamaneho, lalo na kung long ride, nasa kondisyon ang ating sasakyan na gagamitin. Motorcycle man yan, kotse, SUV, heavy vehicle, gaya ng truck at pison. O baka sabihin natin, bakit pati pison kasama? Siyempre, imaginein mo mga ka-rider, pison, nasa gasaan ka pa, ang bagal-bagal na nga ng pison dahil yan sa driver o operator na irresponsable. Ang masaklap niyan, pison na nga, na hit and run ka pa. Kaya ating pag-uusapan kung papaano mag-drive ng safe at defensive driving. Tara na! Bilang isang responsableng driver, ang karaniwang ginagawa, chinecheck natin ang ating sasakyan. Lalo na kung ito ay long ride, bago tayo umalis, chinecheck muna natin yung gulong, yung preno, yung radiator, yung belt, yung battery, yung makina. Chinecheck muna natin yan. Ikinukondisyon muna natin bago tayo umalis. Pero kung tayo ay tunay na responsableng driver, dapat hindi lang ang sasakyan ang chinecheck natin at kinukondisyon. Dapat yung driver din o yung ating sarili, kinukondisyon natin. Ang iba kasi, magdadrive, puyat, o kaya pagod, o kaya lasing. Iba po yung lasing sa nakainom. Mamaya sasabihin natin yan. Kung anong pinagkaiba ng lasing sa nakainom, sa batas ng taong aking sinasabi mga ka-rider Dito muna tayo sa puyat, o kaya doon sa pagod. Napakahirap kayang mag-drive ng puyat at pagod. Inaantok, habang nagmamaneho, nakakaantok yan. Hirap kalabanin din yung antok na yan, kahit anong laban mo, kahit na anong dilat ng mata mo, kulang na lang, tukuran mo yan ng istike, yung pilik mata mo para hindi kumikit. Pero pipikit at pipikit yan. Kaya, bunga ng pagod at puyat, habang nagmamaneho, nakatulog. Meron pong ganyan mga ka-rider, at yan ay aking karanasan. Kaya na makikita mo sa lansangan, ang luwag-luwag, sumadsad sa island, o binangga ang isang puno, ang masaklapan nito, inararo ang mga sasakyan. Ang dahilan nila karaniwan, nawalan ng preno. So, delikado yan mga rider. Marami kang mapapahamak, hindi lang ang iyong sarili, ang iyong pasahero at ang mga kasabayan mo sa lansangan, maging ang pedestrian walang kamalay-malay ay maipapahamak mo dahil lang sa pagiging irresponsible ng isang driver. Kaya hindi lang ang sasakyan ang ating i-ready, ang ating ihahanda, kundi pati ang ating sarili dapat nasa kondisyon din. Pero, kung emergency at hindi naman
at walang magdadrive kundi tayo lang, so mapipilitan tayong mag-drive. Kung tayo nakaramdam ng pagod, ang tendency niyan ay aantuhin tayo, magpahinga tayo doon sa isang lugar na ligtas gaya ng gasoline station. Kung ang pagod, kung ang puyat ay bawal mag-drive o pinapayuhan natin, binibigyan natin ng babala na huwag lang magdadrive, lalong-lalo naman yung lasing. Dahil alam naman natin na yung lasing, naglalakad nga lang yan pag-gewang-gewang na, pati yung kanyang paningin umihikot. Lalo na kung magdadrive yan, hindi lang siya ang iikot, hindi lang yung kanyang sasakyan, pati yung kanyang pasahero at yung mga makakasalubong niya sa lansangan ay baka umikot rin kagaya niya. Kaya huwag na tayong makulit at huwag nang matigas ang ulo. Pag lasing, huwag nang magdadrive dahil napakadelikado niyan. Kung ikaw ay magdadrive, huwag ka lang maglalasing. At kung ikaw naman ay iinom at tinatangka mong maglasing, huwag ka lang magdadrive. Lalo na kung ikaw ang inaasahan sa inyo na mag-drive, huwag ka lang maglasing. Ngayon, nalasing ka, huwag ka nang mag-drive. Dahil hindi lang ikaw ang mapapahamak, pati yung mga pasahero mo, at kung wala ka namang pasahero, paano naman yung mga kasabayan mo sa lansangan? Kaya kung nalasing ka, manatili ka na lang kung saan ka nalasing. Stay where you are. Bukod kasi sa delikado ang mag-drive ng lasing, bukod doon, napakabigat pa ng penalty ng taong nagda-drive ng lasing. Ayon sa batas ng tao, FYI lang mga ka-rider, iba ang lasing kaysa sa nakainom. Pero dahil sa matigas talaga ang ulo mo, at ikaw ay nagda-drive ng lasing o nakainom, sige pa rin ang drive at nahuli ka ng pulis. Pabababain ka sa kotse naturalmente, at palalakarin ka sa isang guhit na diretsyo. Tapos, paiikutin ka at patatayuin na isa lang ang paa. At kapag gegewang-gewang ka, and tendency nun, lasing ka. At kung may dala naman silang breath analyzer, itatapat sa bunganga mo at hihingahan mo. Kapag lumabas sa breath analyzer o content ng breath analyzer ay 0.08, pataas, lasing ka nun. Pero kapag bumaba naman, 0.0 pababa sa 8 o 0.07, nakainom ka lang. Wala namang penalty yun, mga ka-rider. So, pag napatunayan nila ikaw ay lasing, mabigat ang penalty niyan. Kapag napatulayan na lasing, 50,000 ang penalty at confiscated ang iyong lisensya. Kapag may mga nadamay kang tao at property, maaaring ito ay tumaas ng 150,000 to 250,000, depende ba yan sa damage na nagawa mo. Confiscated at maaaring ma-revoke ang iyong lisensya. Lalo na kung lasing sa droga ang nagdadrive o ipinagbabawal na gamot. Ang penalty niyan nasa kalahating milyon, depende rin yan sa bigat na aksidente na iyong kinasangkutan. Ngayon, yung mga puyat, pagod at mga lasing ba ang binibigyan lang natin ng babala? Maging yung may mga medical condition gaya ng sakit sa puso o high blood ay dapat sinecheck din natin bago tayo mag-drive. Tayo ba ay nakainom na ng gamot? Sabi pa naman nila ang sakit sa puso at high blood ay traidor. So, tanong mo lang mga ka-rider, ano? Paano nila nasabing traidor? Pag ikaw ba ay nakatalikod, saka aatake yung high blood at saka sakit sa puso? At paano naman nalaman ng sakit sa puso? Barinig kita sa mukha Na ikaw ay nakatalikod at saka sila aatake, no? Ngayon, tanong ko uli, kung ang sakit sa puso at high blood ay traidor, yung ibang sakit gaya ng diabetes, gaya ng glaucoma, o kung ano-ano pa mga sakit, ano ang tawag sa kanila? Mga tapat? So, tingin ko dyan mga ka-rider, ang tapat na sakit yan, kung ang high blood at sakit sa puso ay traidor, may tapat din dyan. Tingin ko yung cancer. Kasi yung cancer, kahit inom ka na ng inom ng gamot, pa-check up ka na ng pa-check up, balik-balik ka na sa ospital, pero yung cancer hindi ka iniiwan. Sasamahan ka niyan hanggang sa iyong kamatayan. So tanong ko lang yan, curiosity ko lang yan mga ka-rider. So anyway, yan po ay joke lang, sige ko lang. Barinig kita sa mukha Po tayo sa ating topic. Mahirap naman kasi habang tayo ay nagda-drive, tapos bigla tayo na-atake sa puso o high blood. Gayon din, bigla tayo na-atake ng epilepsy kung may mga sakit na ganong klase. Bilang isang driver kasi, once na sumakay sa atin ang pasahero, responsibilidad na natin yung kanilang buhay at yung kanilang kaligtasan. Isama na natin yung mga nakasabayan natin sa lansangan, pati yung mga naglalakad sa lansangan. At huwag natin kalilimutan, magbaon din tayo ng gamot kung ano ang sakit na mayroon kayo. At ito pa ang isa na huwag nating kalilimutan, lalo na kung ikaw ay isang driver at ikaw ang nagmamaneho ng sasakyan. Maging yan ay motorsiklo, maging ito ay kotse, anuman, basta't ikaw ay driver, huwag mo itong kalilimutan. Bukod sa magbaon ka ng gamot, magbaon din tayo ng pasensya. Maraming, inuulit ko, maraming na pasensya. At laki pa na rin natin ng pagpipigil. May mga tao kasi ang dinadahilan, ginagawang palusot, naubos na ika ang aking pasensya kaya nagawa ko yun.
So gawin natin, laki pa natin ang pagpipigil. Gawin natin replacement yun sa ating pasensya. Pero ang pipigil sa atin, yung ating sarili rin. Huwag yung ating mga kasamahan. May mga tao kasi, habang pinipigil mo, lalong tumatapang, lalong umatake. Pero pag pinabayaan mo naman, ayaw naman, duwag naman. Kaya nasabi doon sa biruan, pigilan mo ko. Eh wala namang pumipigil sa kanya. O pero nung pinipigilan mo, lalong tumatapang, akala mo tigre o leon sa katapa. Ngayon, pag ginawa natin yan, wala tayong pagpipigil, pili natin ang tapan-tapan natin, siga tayo, baka matulad tayo sa kanila. Maging miyembro kanila. Eh ang masaklap yan, baka pulutin ka pa ng manamahal mo sa buhay sa morgue. Alam naman kasi natin mga rider, once na tinahak na natin ang kalsada, maraming kamote rider dyan. Maraming mayayabang na driver. Gigit-giting ka, pipinahan ka o overtaken ka sabay cut. Sa mga party na yon, mababanas ka, maiinis ka. At dala ng circumstances, minsan bilang isang tao, magkakamali ka rin. Eh natapat ka sa taong mayabang na mahilig makipagdiskusyon. Sa mga parting dalool, magagamit mo ang iyong pasensya. Isipin mo, may mga mahal sa buhay ka na naghihintay sa iyo. At isa pa, pag pinalagpas mo yan, nagpasensya ka, hindi mo napansin, nakarating ka na pala sa iyong paroroonan o nakauwi ka na sa iyong bahay at nakita ka na iyong mga mahal sa buhay na ligtas at buhay. Kesa mo sa makita ka na iyong mga mahal sa buhay, viral sa social media na nakipagtalo ang masaklap, nasa morgue ka. At maya-maya lang, paglipas ng ilang oras, yung galit mo, wala na yan eh. Lalo na kung lalakipan mo ng panalangin, yan ang huwag na huwag nating kalilimutan pag aalis tayo, ang manalangin sa Diyos. Ganon din, pag tayo ay nasa isang alanganin na sitwasyon, manalangin tayo sa Diyos para magamit natin ang pagpipigil at ang pasensya. Hanggang dyan mga ka-rider, at kung meron pa po akong hindi nasabi, paki-comment na lang. Salamat! Shout out nga pala kay Maria Virginia Adesas, Destiny Lee, at John Elizabeth Miranda. Maraming salamat sa inyong panonood. Yung hindi ko pala banggit, siguro sa susunod ang inyong mga pangalan ang aking isa-shout out. Muli, maraming salamat sa inyong panonood.